everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Miss Universe Thailand. Malakas nga ba talaga ang laban nila sa Miss Universe? Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, guys, napansin ninyo, di ba? Ang ganda ng makeup natin ngayon. Kasi nag-pictorials ako para sa birthday ko. So, yon kaya ganyan kapak ang makeup natin today. So, yon. So, ang bongga, di ba? Di ba? Ganyan kapag nag-aayos si Mama Sam. Di ba? Ang ganda. Fresh overload. Charot. So, yon. Hindi na ako fresh kasi ang dami kong ginawa today. Anyway, so eto na nga. Pag-usapan natin ang pambato ng Thailand para sa Miss Universe. So, medyo nakakaloka kasi kung iisipin mo, in fairness naman sa Thailand na medyo parang yung ingay nila ay very effective talaga. Kasi they are looking na ang pambato ng Thailand ay talagang very strong. Diba? In fairness naman, kung iisa-isahin ko yung analysis ko dito kay Oppo, kung titignan mo yung performance niya during her competition dito sa Miss Universe Thailand, talagang masasabi mo, kayang makatawid ni Oppo talaga sa semifinals ng Miss Universe. Kung ikukumpara ko si Oppo, kumpara doon kay Anne, na sinasabi nila kung si Anne hindi naman nakapasok sa semifinals, ganyan din yung eksena. Parang pili ko ang layo, kasi si Anne kasi sa personal, hindi naman ganun talaga kaganda. Saka puro botox talaga siya, charot. So yun, no? Parang feeling ko yung beauty niya, hindi ganun kabongga. Sa totoo lang. Pero yung makeup ni Anne talagang plakado. Sobrang ganda. But, alam mo talaga ng makeup lang. Ito kasi pag hinubaran mo to ng makeup, may beauty talaga siya eh. Plus, nandoon na siguro punta tayo doon sa performance niya. Once na makalusot to sa semifinals, parang feeling ko swimsuit round, aarangkada. Kasi marunong talaga maglaro si girl pagdating sa entablado. So, medyo doon talaga yung kumpiyansa niya. Talagang sabi ko, kaya niya talaga makipagsabayan sa mga Latinas. Kasi medyo maharot at malanditong rumampa. Kahit balikan ninyo yung performance niya, tapos tignan yung maigi kung maganda ba yung galawan. So, ako, para sa akin, talagang sabi ko, pag ganitong performance ang ginawa niya para sa laban niya sa Miss Universe, ay kakabog, kaya ni Thailand. So, doon sa swimsuit round, parang feeling ko, kaya niyang tumungtong ng second level at yun nga ang evening gown. So pagdating sa evening gown, depende na lang yan kung ano yung i-offer ng Thailand para ipakita sa atin, di ba? So syempre mag-expect tayo, Thailand pa ba? Naliligwak ba sila sa evening gown? So parang feeling ko, pagdating sa gawaan sa evening gown, talagang panalo sila. Lalo na kung si Rian Fernandez din ang maggagawa sa kanya, ay magiging bongga. So yon. So parang feeling ko exciting, di ba? Pero, depende. Pwedeng pangit yung gown na magawa nila, malaglag na sila doon sa semifinals, or mas bongga yung magawa nilang gown. So, mag-expect ka na kasi na parang ay gagawa ang Thailand ng bonggang gown yan. So, pwede silang tumungtong for the second round. So, yon. So, kaya ang tansya ko, malakas talaga si Thailand kasi once na makalusot to, parang feeling ko kaya niya mag-penetrate hanggang sa top 5. Pagdating sa top 5, depende na lang yon kung paano siya makakalusot sa Q&A. So, nakakapag-English naman siya ng bonggang-bongga at parang feeling ko marunong din sa Q&A etong si Oppo. So, doon sa part ng Q&A, doon pwede siyang malaglag na doon, pwede din naman makalusot pa sa top 3, mag-penetrate pa siya hanggang top 3. But sa ngayon, siguro semifinals makakalusot ang Thailand and then kaya siguro neto hanggang top 5. So, yan!
Pero yung mananalo sila ng Miss Universe, I don't think so. Charot, so yun. Hindi ko makita kasi parang feeling ko, may iba pa akong kandidata na nakikita at once na gumalaw yun ng bonggang-bongga, parang feeling ko ligwak ang beauty ni Thailand. Kasi kung ganda ang pag-uusapan, parang feeling ko yung ganda niya soso lang. So, alam mo yun, na may pretty siya, potential. Pero kapag dinikit na siya siguro sa ibang kandidata, baka lumutang yung beauty ng ibang candidates. Katulad na lang, halimbawa, kay Dominican Republic, parang kung titignan mo, body, beauty, talagang very complete package talaga ang Dominican Republic. So, isa yan sa mga nakikita ko na kung mukhang ito ang magko-corona. Kung si Peru nga, parang feeling ko mukhang tatabilin dito kay Dominican Republic ngayon. Kasi iba talaga yung aura ni Dominican Republic. Ang lakas, maka 2.0 talaga na Amelia Vega. Diba? So, yun. So, parang feeling ko doon sa part na yon talagang mahihirapan talaga dito si Thailand. But, kung suswerte si Thailand, pwede naman niya maiuwi ang corona kung may swerte siya. Sabi nga ganun, dapat talaga ang kandidata may luck, di ba? So, at saka destiny niya. So, depende. Kasi kung destiny yung pag-uusapan, wala nakakasiguro dyan kasi lahat talaga lalaban at makikipagkabugan. So, paano na dito si Miss Philippines? Ano naman ang mangyayari kay Miss Philippines? To be honest, katulad din ni Miss Thailand, ganun din naman yung tingin ko. Si Miss Philippines naman ay very charming ang ino-offer na beauty. Kaya lang kasi, kung parang kumpiyansa, parang feeling ko mas kumpiyansa talaga si Thailand more than kay Philippines. Ayun talaga, yung confident talaga ni Thailand, parang feeling ko mas mataas more than kay Philippines. Si Chelsea kasi meron siyang katangian na mukhang nahihiya lagi, yung ganon. Meron siyang katangian na parang sobrang sweet ng personality niya. And I think hindi ganon ang Miss Universe. Kailangan kasi ang Miss Universe makitaan sa iyo yung pagiging matured woman at saka yung strongest na part mo. So yon. So si Chelsea, ay nako guys, don't get me wrong. Pero ang nakikita ko sa kanya, ang sweet-sweet. Alam mo yun, yung parang tipong hindi pa siya makaka-penetrate doon sa mga kumpiyansang mga girls dito. But kung may swerte, kaya naman makipaglaro. Kasi may beauty naman talaga at matalino din naman talaga ang Chelsea. Kaya lang nababawasan ako doon sa kumpiyansa ko sa kanya. Nakukulangan kasi ako doon sa confident na nakikita ko sa kanya. Hindi siya ganun ka-powerful para masabi ko na, ay, eto si Chelsea, kakabugto hanggang sa dulo ng competition. Doon kasi sa yung confident level na ipinapakita niya, medyo doon kinakabahan ako sa kanya. So, yon. But, kung handa siya, kasi parang ang feeling nila, parang ay madali lang yan, makakapasok ka sa semifinals. Pero depende kasi na yan kapag nagsama-sama na sila So baka sabi ko nga kahapon, baka makain to ng bonggong-bongga dahil syempre newbies, parang hindi alam kung ano ang gagawin sa competition. So baka maano siya, yung ma-shock siya, yung alam mo yun, yung katulad ng kay Rabia, tapos biglang mawala sa eksena. So, I hope na sana, ayun nga talaga, makapasok siya sa semifinals. And, once na makapasok naman siya sa semifinals, pagdating ba sa swimsuit, kakabog ba yung body, kakabog ba yung ano, alam mo sa totoo lang, ayun nga yung kailangang pagandaan din ni Chelsea. Kailangan niya syempre ng konting gym kasi para tumigas talaga yung katawan niya at magkaroon ng very strong, di ba, na body. Kasi kung titingnan mo, ang body niya sobrang soft. So, parang ang dating, minsan pang international, ganon. So, hindi pang Miss Universe. Pero, syempre, may tiwala naman ako sa performance, may tiwala naman ako doon sa pasarela niya. Kaya lang, sabi ko nga, kung laro ang pag-uusapan, mas grabe talaga maglaro ito si Thailand. Makikita mo talaga yung laro niya talaga na, alam mo yung kabog kung kabog. Ewan ko kung a-agree kayo, pero kung ikukumpara ko talaga kay Thailand, medyo lumalamang talaga si Thailand sa kanya kahit sa performance. Kaya lang, sabi ko nga, sana may swerte talaga itong si Chelsea para makaabot talaga sa dulo ng competition. Kasi parang possible din naman. Alam mo yon, possible na mag-perform siya sa swimsuit round, tapos magustuhan, tapos makalusot for the next level.
Siyempre, iba-iba ang taste ng judges, iba-iba ang taste ng tao. Maaari yun sa'yo, hindi mo yung gusto. Pero mamaya pagdating sa judges, ay gusto nila yung ganitong galawan. For sure si Mama J, gusto niya. Kasi parang nakikita ko, Mama J ang eksena ni Chelsea. Pero syempre sana, pagandaan pa rin niya yung pasarela niya, pagandaan pa rin niya yung katawan niya para, alam mo yun, makatungtong pa siya for the next round. Kasi sa totoo lang, pag pinag-swimsuit sila, makikita mo yung abs ni Oppo. Talagang nahahati pa yun dito. Yung, alam mo yun, yung may marka pa dito na parang, wow, ang ganda ng katawan. So, ganon. So, kaya parang feeling ko, kung silang dalawa maglalaban for the swimsuit round at isa lang sa kanila ang pipiliin, malaki yung chance na piliin si Thailand more than kay Philippines. Kaya nga sabi ko sana, si Philippines, syempre mag-gym din para, alam mo yun, magkaroon ng shape na bonggang-bongga. Diba? So, yan. And then, siguro evening gown, siguro na matatahian nila to ng bonggang-bonggang gown kasi katulad nga ng ipinakita nila sa Miss Universe Philippines, di ba? Pasabog talaga yung gown ni Chelsea Manalo. So, I hope ganun din yung magawa niya sa Miss Universe. So, medyo mahirap yung laban natin. Pero alam mo, mabali lang ni Chelsea Manalo yung sumpa. Ay, nako. Masaya na ako. Basta makapasok lang siya sa semifinals. And nag-hope ako doon. And then, ayun. So, tignan natin kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang mas kakabog. Kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang makakarating talaga sa dulo ng competition. But for now, talagang aaminin ko sa inyo, medyo lamang talaga si Thailand kay Philippines. Ewan ko kung a-agree kayo. I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung sino ang nakikita nyong mas lalamang sa kanilang dalawa. So, yun. So, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell, syempre, para lagi kayong updated sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.